Nandito po uli ako ngayon para mag-share sa inyo ng mga tips about sa pag-aalaga ng ating mga aso. Meron po kasi akong nabasa na isang post sa isang platform. Tatanong siya kung ano ang pwede niyang gawin doon sa kanyang aso kasi yung kanyang aso ay nagkaroon ng parvo. Nagtatanong siya ng home remedy para sa kanyang aso kasi nagkaroon ng parvo. Mga ka-parent, ang hirap po kapag nagkaroon ng parvo ang ating mga aso tapos wala tayong experience para yun ay magamot tapos wala tayong budget sa pagpapa-vet ng ating alaga. Kasi na-experience ko po yan nung panahon ng pandemic at nagkaroon ng parvo yung aking si Molly. Anyan dito si Molly. Baby pa lang siya noon, mga 1 month. Wala kaming mapagdalhan na vet kasi pag maingay, wala kaming mapagdala na vet kasi nun ay pandemic, lockdown, walang mga bukas na clinic para sa mga aso. So, nag-search ako ng mga pwede kong gawin sa aking alaga kasi first time kong magkaroon ng tuta kasi nanganak noon si Bokjo. Ito si Bokjo, yung una kong aso. Nanganak siya nung pandemic at nung siya ay manganak ay yun nga nagkaroon ng parvo. Paano ko nalaman parvo? Kasi yung mga symptoms na nakikita ko sa kanya ay sintomas pala ng parvo. Alansa yung dumi niya, nagtatai siya ng may dugo at malansa. So tiningnan ko, nag-search ako kung bakit ganon yung poops nung tuta. So yung mga symptoms niya na nakita ko sa kanya ay parvo daw yon. So nag-research ako kung paano ba ang pwede kong i-home remedy doon sa tuta kasi wala nga mapagdalhang vet. Pero ngayon, may nakita nga akong isang post na naghihingi ng tulong sa isang group. Siguro ay wala din siyang budget para dalahin yung kanyang alaga sa vet. Ayun, sabi dito, hi po, tapos sinabi niya yung pangalan ng aso. Siyempre hindi na lang natin sasabihin kasi wala tayong pahintulot na gamitin yung kanyang post. Baka tayo ay mapagalitan. Sabi niya, ano po kaya ang pwedeng i-home remedy sa parvo? Nagpabet na po kasi kami ni Mami, pero di po kaya ng budget. Please help me po. Yun, naghihingi siya ng tulong doon sa group kung ano ang maibibigay na payo para magamot yung parvo ng kanyang baby. I-share ko sa inyo yung mga comment na nabasa ko. Ang babasahin ko sa inyo ay yung comment na gumaling yung kanilang alagang aso doon sa ginawa nila. Una kong i-share itong comment ng isang parent din. Sabi niya, 4 speed every hour oatmeal na may sugar, then yung dextrose na hinahalo sa tubig. Yung kanya daw aso ay parvo survivor, puro home remedy lang. I stayed up 3 consecutive nights. 4th day, bumalik na yung gana niya sa pagkain. Yon. So, ibig sabihin, may pag-asa naman tayong mga walang budget. Kahit wala tayong budget ay magsusurvive din yung ating alaga. Kahit wala tayong budget, basta tutukan lang natin yung ating alaga at bigyan natin ng home remedy na pwedeng makagaling din doon sa ating alaga. Next na ating babasahin ay, sabi dito, 4 speed mo ng yolk. Yung egg yolk po ay yung kulay dilaw na itlog. Turmeric and Yakult. Yung turmeric ay yung luyang dilaw. Cerelac din po. Nag-survive dyan for a babies ko. Ibig sabihin, itong ginamot niya, itong ginawa niyang home remedy doon sa kanyang alaga, ay nag-work doon sa kanyang alaga. So, ito ang binasa ko kasi baka makatulong din para doon sa mga may problema sa parvo sa kanilang mga alaga. Ito kasing egg yolk, gumana to sa akin noong nagkaroon nga ng parvovirus yung aking alaga. Ginagawa ko doon sa egg yolk, kinukuha ko yung egg yolk, nilalagyan ko ng brown sugar at tinidikdikan ko naman ng nilalagyan ko ng katas ng luya. Yung luya na ginagamit natin sa pagkain, yun ang ginawa ko. Ayan, ito namang isa, sabi, luyang dilaw, gadgarin at katasin.
Yun nga, yung turmeric yun. Yung katas, lagyan ng egg yolk, brown sugar, at Yakult. Or oregano, pakuluan, then brown sugar. Diyan po gumaling fur baby ko. Yun, yung mga binabasa ko po ay yung mga comment na nagpagaling sa kanilang mga fur babies. Ito, gumana din to sa akin talaga yung egg yolk at saka yung, ang ginawa ko naman dito, instead na luyang dilaw ay luya na pangluto, yung ginger, yung maanghang, yun ang ginawa ko doon sa aking alaga. Kasi yung luya ay nakakapagpababa ng lagnat ng ating aso. Nag-work sa akin yun. May isa pang comment dito, ang sabi ay magdikdik ka ng fresh na turmeric. O, nakakailang comment na meron talagang turmeric, yung luyang dilaw. Kunin po yung katas, tapos lagyan mo ng egg yolk. O, di ba? Egg yolk talaga, nakakailang comment na. So, sa may mga problema sa parvovirus na walang pangbet, pwede nyo itong gawin kapag wala kayong budget na dalahin sa vet yung inyong mga alaga. Pero may dagdag yun sa kanya. 1 capsule na loperamide. Alisin mo sa capsule, ihalo mo. Tapos, 1 tablespoon na honey. Kung walang honey, kahit brown sugar, paghaluin mo lahat. Tapos, ipainom mo 2 ml every 2 hours. Super effective yan. May mga aso din ako na nagka-parvo, ligtas sila lahat. Ibig sabihin, ayan, maligalig po yung aking mga aso. Pasensya na, medyo nai-interrupt kasi maligalig. Itong si Tokyo, ayan yung nasa taas. Yun doon sa taas. Napaka-selosa po niyan kapag meron akong kalapit na ibang aso, nagliligalig yan. Merong isang comment dito na sabi, 2 puppies survive sa parvomy. Tiyaga at puyatan lang. Oo nga, totoo yun. Kasi nung ako ay na-experience ko nung merong parvovirus yung aking si Molly, ay talagang para rin ako nagbabantay ng pasyenteng tao sa ospital. Kasi every 4 hours, pinapainom ko siya noong gamot. Para magpapainom ka rin ng sa tao kung ano yung pagitan ng pagpapainom ng gamot, ganon din sa akin kasi binabantayan ko talaga kasi ang pag-aalala ko na baka pag nagising ako ay patay na yung tuta. Kaya halos hindi talaga ako natutulog or salitan kami ng aking anak. Kapag naidlip ako, sabi ko sa anak ko, bantayan mo muna kasi yung si Molly talaga noon ay yung tingin niya lampas na. Pag tiningnan mo siya, yung mata niya nakalampas na. Hindi, baga tagusan na yung kanyang tingin. Kaya, ayaw ko na na walang bantay kasi baka nga pagka nagising kami ay wala na yung tuta. Boil paragis at konting turmeric. Itunaw mo ang dextrose powder. Yun paragis, yung alam mo yun, yung damo, yung dating nag-trending na damo na paragis, marami niyan sa probinsya. Hindi ko pa yun na-try, pero maraming nagsasabi na yun daw ay effective din. Pero, ang experience ko lang sa amin, sa province, yung mga aso namin ay, kapag mayroong nararamdaman, ngunguta-nguta sila nung damo na paragis, tapos susuka sila ng may bula. Pag mayroon silang nararamdaman, nangangain sila nung damo na paragis. Hindi ko kinukuha, hindi ko niluluto. Kusa silang umunguya noong damong paragis. Tapos susuka sila ng mabula. Yun, paraan nila ng paggagamot sa kanilang sarili. Ganon yung mga aso sa probinsya. Nagsi-self-medicate yung mga yan. At alam din nila na kung alin ang gamot, damong gamot. Ganon, kahit kung may makakapanood na mga taga-province na sa bandang baryo na merong mga paragis, at naka-experience din ba kayo ng ganon? Kasi ako, yung mga alaga naming aso, kapag merong nararamdaman, nangangain sila ng damong paragis. Yun. Pero kasi yung mga, syempre, medyo nasa bayan na, medyo nasa syudad, baka hindi ninyo kilala yung paragis. Ang makakilala lang nun ay yung mga, katulad ko na nandito sa province.
Yun. Pero nag-trending kasi yun eh. Ngayon ginagawa na yun ng mga Paragis capsule, Paragis tea. Marami nang gumagawa nun. Pwede nyo rin yun i-search, yung Paragis. Kaya malalaman mo kung anong hitsura ng damo. Always hydrated, time to time, painumin Sirens po. Yun nga, dapat din ay laging hydrated yung ating aso. Lagyan natin ng tubig na malinis na may dextrose powder para painumin natin yung ating aso na mayroong sakit. Kung hindi kayang uminom, ay isirins po yung hiringgilya, yon. Ganun ang ginawa ko noon. At sa pagkain nga ay pino-force feed ko din ng egg yolk. Ganun ang ginagawa ko. Egg yolk na may brown sugar para hindi nanghihina yung aso. Meron pa ditong comment. Ang sabi dito ay nireseta po ng vet. Pero kasi ako ayaw ko, kung tutusin, ayaw ko mag-share sa inyo ng gamot na nabibili sa butika kasi ay baka mamaya ang sa akin lang yung mga home remedy. Pero may comment dito na Cotrimoxazole, Domoprol, dextrose powder, Prepolic. Pero ang isi-share ko sa inyo dito ay yung mayroong organic. Kasi may comment dito na nilagang dahon ng malunggay, carrots, at liver po. Yun ang mai-share ko sa inyo. Kasi ang hinihingi naman nung nag-post nung sender ay yung home remedy lang. Kumbaga yung mga nandiyan lang sa kusina, nandiyan lang sa likod bahay, yun ang hinihingi niya. Kaya ito ang mai-share ko. Nasabi nung nag-comment ay dahon daw ng malunggay, carrots, at liver po. So, yun ang mabilis natin mabibili sa palengke o baka nandyan lang, baka meron lang kayo sa loob ng ref ninyo na atay, tapos meron lang kayo sa bakuran nyo na malunggay at saka carrots. Yun, madaling mabili yung carrots. Hindi na tayo pupunta ng vet para magpareseta ng kasi gulay lang naman yun, diba? Sabi dito, 2 days lang po na nakaswero baby ko and 4 days recovery. Magaling na po siya, parvo survivor po. Hoping for fast recovery, sabi nung nag-comment. O yun, basta ang binabasa ko lang at ang kinuha ko lang ay yung mga positive comment na gumaling yung kanilang mga fur babies doon sa kanilang ginawang home remedies. Yung isang comment dito, ang sabi dito ay Yakult, egg yolk, katas ng luya, at brown sugar. Papainom po kada dudumi or susuka siya, isang buong syringe puno. Yon, yung hiringgilya pupunuin daw. Yung water niya, lagyan nyo rin po ng brown sugar. Force feed din po para may lakas. Promise po, tiyagaan lang. Diyan gumaling 2 babies ko. O ayan. So, kahit wala po tayong budget pang dalan sa vet, may pag-asa pong gagaling yung ating mga babies, mga fur babies. Kahit wala tayong pera, hindi naman lahat kasi na nag-aalaga ng aso ay can afford magdala ng mga fur babies nila sa vet. Kaya, isinishare ko sa inyo itong mga naka-experience na gumaling yung kanilang mga aso sa pamamagitan ng mga home remedies. Ako ilang beses na ako nag-home remedies at gumagaling naman. Pero kung yung inyong mga alaga ay nakaka 3 days na kayo nag-home remedies tapos hindi pa rin gumagaling, kung may budget kayo at possible na dalahin nyo naman sa vet, ay dalahin nyo na kasi nakakaawa naman yung mga alaga nating aso. Kung papanuuran lang natin sila na unti-unting namamatay. Kung meron din naman budget, ay di dalahin nyo na. Pero pinapauna ko lang sa inyo, napakamahal talaga ng pagpavet. Yung isa kong aso na namatay noong September ata yon. Nag-home remedy rin ako doon kasi talagang kapos na kapos kami. Meron kasi akong alagang 7 aso. 7 aso yung alaga ko. At akala ko din ay sipon-sipon lang yung problema niya. Kaya ay nag-home remedy rin ako. Pero nung 3 days na, dinala ko na siya sa vet. At yun pala,
hindi pala bastang sipon lang yung kanyang naging sakit. Kung 3 days na at nanghihina siya na nanghihina, ay dinala na namin siya sa vet para ma-examine, matest yung kanyang dugo kung ano ba ang kanyang sakit. At kapag nagdala po kayo ng inyong alaga sa vet, ang sasabihin agad niya sa inyo, hindi po yan basta bibigyan ng reseta nang hindi na i-examine. Kasi paano nga naman magbibigay ng gamot kung hindi naman nila alam yung sakit? So kailangan yan, sasabihin sa inyo ay ipa-laboratory yung inyong aso para makita kung ano ang sakit niya, para mabigyan ng tamang gamot. Ipapa-x-ray, papa-blood chem, at napakamahal po talaga ng pagdadala ng ating alaga sa mga vet. Yung sa amin po, halos isang oras lang kami doon sa clinic. Nagpa-x-ray kami, nagpa-blood chem, ano pa yon? Ano pa bang ginawa doon? Basta nagpa-laboratory kami na may mga ginawang test doon sa aming aso na si Maxi. Gumastos po kami ng nasa 10,000, nasa isang oras lang po kami doon sa vet. Kasi doon kaya kami gumastos ng ganong kalaki. Bukod sa mga pinalaboratory, mga pinatest, mga pina-examine namin doon sa aso, ay bumili po kami ng gamot. Napakamamahal po ng gamot. Kasi ang na-diagnose po sa kanya ay blood parasite. Yung blood parasite ay nakukuha naman yun sa kagat ng garapata. So, napakadelikado rin po ng kagat ng garapata. Kaya wag natin pababayaan na mayroong garapata yung ating mga aso. Meron pa akong video dyan, balikan nyo lang yung kung ano yung blood parasite. Pero kung nandito na rin lang kayo sa aking video, ang blood parasite nga ay nakukuha doon sa kagat ng garapata. So kapag may garapata na yung inyong aso, wag niyong pababayaan na dumami kasi napakabilis talagang dumami ng garapata. Kapag may nakita kayong isa dyan, akala nyo yun lang isang yun, hindi. Nakapag itlog na po yun, halos hindi nakikita yung itlog ng garapata. Kapag may nakita kayo dyang malaki na, akala nyo yun lang yun, hindi. Kaya kailangan ay bigyan na natin ng gamot pantanggal garapata. Anti-tick and flea spray or sabon or yung mga tinetake ng mga ini-intake ng aso. May mumurahin, may mahal na pang binibigay na gamot sa mga aso para pantanggal ng garapata. Merong binibigay na gamot na pang 1 month, meron pang 2 months, 3 months, pero yung mahal, umaabot naman ng 6 months to 1 year. Medyo mahal nga lang kasi kulang-kulang na 1,000. Ako kasi meron ako dating 7 aso. Nung namatay na si Maxi, namatay kasi yung aso ko na nagkaroon ng blood parasite. Kaya napakadelikado, nakakaawa talaga ang aso. Nakakaawa. Sobrang gibang-giba ang dibdib mo kapag mayroon kang aso na nagkakasakit. Kapag nakakita ka ng abnormalidad doon sa inyong alaga, ay agapan nyo na. Kasi nakakaawa talaga yung alaga. Kasi parang mga anak na natin yan, di ba? At kasama natin sa araw-araw. Katulad ko, ang kasama ko sa araw-araw ay sila lang. Kaya mapapansin ko talaga kung mayroong kakaiba doon sa aking mga alaga. Yun nga ay 6 na lang yung aking alaga. Bali 4 na Shih Tzu at saka si Tokyo. Yung nakikita nyo kanina doon sa taas, yung nandoon sa taas. Yung lagi nakatambay doon. Isang husky at saka yung isang aspin. Ayun. Yun naman, kaya naman ako nagkamero ng aspin kasi nakita ko noon, 4 years ago, nakita ko yun na itatapon. Ang tuta yun, tapos galisin, puro galis. Ay, ang inaalala ko na baka masagasaan kasi ililigaw daw nung may dala. Sabi ko, baka masagasaan, kawawa naman yung tuta. Dadalahin nila sa malayo para mailigaw, hindi na makabalik sa kanila. Kaya sabi ko, sige, sa akin na lang yung tuta at ako na ang mag-aalaga. So, grabe ang pinag-ano ko doon kasi puro galis yung aso. Ngayon malaki na. Si Oreo. Mayroon din ako mga video na naka-feature si Oreo. Tapos, meron akong 4 na Shih Tzu. Pero ayaw ko na muna silang padamihin kasi nga ang hirap mag-alaga kapag maliit ang space.
walang space para makapaglaro yung mga aso. So, hindi ko na muna pinapadami. Tama na muna sila. Although may mga edad na, si Bokjo magti 10 years old, si Molly ay 5, magsi 6 years old na si Molly, at ito nga si Tokyo, yung husky ay 4 years old na. Ito naman si Anshi, anak ito ni Molly. Kaedad ito ni Tokyo. Ayan, antok na. antok si Anshi, tingnan nyo. Oh. Halos tulog yan, mulat lang yan, pero yan ay antok na antok. Pero pag naka-video, ayaw niya to magpa-video. Hindi katulad ng iba kong aso na kapag naka-open na yung camera ay nagbe-behave na. Ito ayaw niya. Nasisilaw siya sa ilaw. Nakakagigil talaga ang mga tuta. Antok na antok. Mga bagong kain kasi sila, kaya ayan, pag mga bagong kain, tulog ng tulog. Ito naman si Molly, yung nanay ni Anshi, kaya ganito ang ano niyan, injury yan, kasi binalda yan ni Tokyo. Si Tokyo kasi ay silosa, at kapag nakita niya na naglalambing ako sa mga maliliit, na iinggit siya, kailangan uunahin siya. Tapos one time, nasa labas ako, sila lang dito sa loob, nag-away-away sila, nakagat niya yung ito dito banda. Kaya yan, hindi na niya nako-close yung kanyang bunganga. Dati nga sobrang laki ng pagkakanganga niya. Laglag na laglag talaga yung panga dahil kay Tokyo. Yung iba nasa labas. Istorbohin kasi oras ng kanilang pamamahay ngayon. Ayan mga kapar-parent, marami naman talagang pwedeng maging home remedy sa ating mga alaga. Basta mag-search ka lang, maging palabasa, at bago nyo gagawin, titingnan nyo muna yung mga comment doon about doon sa home remedy na yon, kung totoo ba na may gumaling doon. Ako ayaw kong mag-share sa inyo, pero may mga video ako dyan ng mga home remedy ko. Yung kaya ko sinishare sa inyo yon, ibig sabihin nag-work yun sa akin, naranasan ko yun. Hindi ako bastang nagsishare sa inyo na nabasa ko lang tapos makikigaya ako ng pag-share sa inyo. Hindi. Yun, sinishare ko sa inyo kasi yun ay na-experience ko at nag-work yun sa akin. Kumbaga, gumaling yung aking mga alaga doon sa home remedy na yun. Kaya naman, ang isinare ko sa inyo ngayon ay galing sa mga comment kung saan yung mga alaga nila ay gumaling doon sa home remedy na yun. Kung ganun din ang inyong problema sa nag-post na mayroong parvovirus yung kanilang aso, yung inyong aso, sana makatulong sa inyo yung video ito at yung mga nag-comment about sa mga nakagaling doon sa kanilang aso. Ayun, ang parvovirus, kung hindi kayo nakapagpabet, ay usually ay malansa yung kanilang dumi at may kasamang dugo. Kapag ganun ang inyong aso, malamang meron na siyang parvo, at ang parvo pala ay nakakahawa. So, kailangan ihiwalay nyo muna, i-isolate nyo yung aso na mayroong parvo para hindi siya makahawa until gumaling siya. Yun lang mga kababayan. Sana'y nakatulong ang video ko for today. At kung nagustuhan nyo ang video ko for today, please like and share naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe na kayo sa aking channel at pindutin nyo yung bell notification para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Sana ay nakatulong ang video ko today. Ito ang aking si Anshi. Kung mayroon kayong may i-share din about sa mga home remedy sa inyong mga aso, comment down below na lang kayo para makatulong din sa mga katulad nating for parent na namumroblema din about sa kanilang mga nagiging sakit ng kanilang mga aso. I-share nyo na din yung mga experience nyo sa inyong mga aso para naman magkatulungan tayo, 'di ba? At least ay matututo ako sa mga comment nyo at sa mga comment ng ibang viewers. Thank you for watching.